Ngunit di pa sila nakakalayo sa lugar. May mga kung anong nilalangang malakas na bumabangga sa kanilang bangka. Halos masira na ang mga katig noon dahil para bang pilit na pinapataob ng mga nilalang ang kanilang bangka. Hanggang sa isang malakas na pagbangga sa kanilang bangka ang ginawa ng mga nilalang. Dahilan upang mawala ng balanse sa pagkakaupo si Bagwis. Mabilis na tumayo nun si Dakila upang saklolohan si Bagwis. Ngunit di siya umabot at tuluyang nalaglag sa tubig si Bagwis. Mga kabagis, umpisahan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Tol! Bagwis! Bagwis! Tawag ni Dakila habang nakatingin sa tubig. Ngunit agad siyang napatayo at umiwas sa tubig nang may makita siyang isang malademonyong pagmumukha doon na papalutang at malakas na dumamba sa kanilang bangka. Buong lakas naman yung tinadyakan ni Dakila nang magawa nitong makasampa sa kanilang bangka, dahilan upang muling lumubog yun sa tubig. Samantala, sa paglubog ni Bagwis sa tubig, dali-dali siyang lumangoy papaitaas para sumagap ng hangin. Ngunit sa tuwing mararating niya ang ibaba, merong humihilas sa kanya pailalim hanggang sa naubusan siya ng hininga at naibuga ang hanging inipon sa bunganga niya. Akala niya malulunod na siya ng sandaling iyon, ngunit nagulat siya nang magawa niyang makahinga sa ilalim ng tubig. Agad siyang napalingon noon sa paligid ng karagatan at doon ay nakita niya ang mga papasugod na nilalang sa kanya upang siya ay kuyugin. Naririnig niya ang mga paghuni ng mga ito. Nawaring nais siyang kainin ng buhay at nang malapit na sa kanya ang mga yon, sinubukan niyang gumalaw at napagtanto niya na nakakagalaw siya ng maayos sa tubig. Isa-isa niyang pinagsasasapak ang mga ito, dahilan upang tumilapon ang mga yon papalayo. Napatitig sa kanya ang mga yon habang ipinapakita ang mahabang pangil. Maya-maya pa, lumangoy na ang mga yon papalayo sa kanya habang nagsisihuni ng matinis. Siya naman noon ay mabilis na lumangoy papaibabaw sa tubig kung nasaan ang bangka nila. Kita niya yon dahil sa liwanag ng buwan. Oh, Tol, Bagwis, akala ko nawala ka na. Nga pala, kanina lang may mga nilalang nagsisilundagan dito sa bangka. Buti na lang nagagawa ko silang itaboy. Uwi ka ni Dakila habang inaalalayang makaahon sa tubig si Bagwis. Dakila, Tol, ganun din sa ilalim. Napakarami nila. Ang ipinagtataka ko lang, nagagawa kong huminga sa ilalim ng tubig. Nakapagtatakang nagagawa ko silang labanan sa mismong teritoryo nila. Sambit naman ni Bagwis habang pinipiga na noon ang kanyang damit. Matapos yun, nagmadali na silang nagtungo sa isla. Bagaman sira-sira ang katig ng kanilang bangka at nagkaroon ng maliit na butas, nagawa pa rin nilang makarating doon sa lugar bago mapuno ng tubig ang kanilang bangka. At pagbaba nila, buong lakas nilang hinila patungo sa buhangin ng bangka nila upang kumpunihin ang mga sira.
Gumawa sila noon ng siga doon upang mainitan ang kanilang katawan. Dinarang din nila sa init ang kanilang mga kasuotan upang agarang matuyo ang mga yun. Habang nakatitig sila sa lingas ng apoy sa kanilang siga. Tol, saan natin hahanapin sa islang ito ang matanda? Mukhang malawak din ang islang to. Salita ni Dakila. Mahanap natin kung nasaan nakatira ang matanda sa isla na to kung maglilibot tayo ng ilang araw. Ang inaalala ko lang ay ang mga magulang natin. Siguradong hahanapin nila tayo. At siguradong nag-aalala na ang mga yun sa atin. Tugon naman ni Bagwis. Habang naroroon sila, nakaupo sa harap ng ginawa nilang siga, napakatahimik ng paligid. At tanging naririnig lang nila noon ay ang huni ng iba't ibang uri ng kulisap at insekto, maliit man o malaki. Nang makaramdam sila ng gutom, naghagis sila ng lambat sa tubig. Nagbabaka sakaling may mahuhuli sila, kahit sa mababaw na bahagi ng tubig lang. Nagawa naman nilang nakahuli ng ilang pirasong isda na kanila namang inihaw na sasapat na para mapawi ang kanilang gutom. Habang kumakain silang dalawa, napanguya sila ng dahan-dahan nang makarinig sila ng kaluskos na parabang may naglalakad sa buhanginan. Tol, wika ni Dakila. Oo, tol, tugon ni Bagwis. Ibinaba nila ang kanilang kinakain at naghanda dahil nakakaramdam sila ng panganib sa paligid. Dahan-dahan silang tumayo. Kunwari, wala silang naririnig. At nang pagharap nila sa kanilang likuran, may mga kamaong tumambad na sa kanilang pagmumuka. May sumapak nun sa kanilang dalawa, dahilan upang tumilapon sila at bumagsak sa buhanginan. Napailing silang dalawa dahil sa pagkahilo, ngunit nang maging malinaw ang kanilang paningin, tinignan nila kung sino ang sumapak sa kanila. At dahil sa liwanag ng siga na kanilang ginawa, nakita nila ang dalawang maskuladong lalaki na puno ng sinaunang tattoo sa katawan. Sino kayo? Anong ginagawa niyo sa lugar na ito? Wika ng isang panauhing yon. May hinahanap lang kaming tao sa lugar na ito. Bakit? Sino ba kayo? Sagot ni Bagwis habang marahan silang tumatayo ni Dakila. May hinahanap na tao. Baka naman balak niyong sirain at nakawin ang likas na yamang iniingatan namin sa lugar na ito. Sagrado ang lugar na ito at bawal dito ang kung sino mang taong may masamang pakay sa aming balay. Tugon ng lalaki sa dalawa. Kung kayo man ay bantay sa lugar na ito, paniwala kayo. Nagsasabi kami ng totoo. Isang matanda ang nagpapunta sa amin dito. May mga nais lang kaming malaman mula sa kanya. Wika ni Dakila. Huwag niyo kaming lukuhin, mga mortal. Umalis na kayo. Wala kayong mapapala sa lugar na ito. Kung magpupumilit kayo, dadaan muna kayo sa aming dalawa. Sagot ng panauhin sa kanila. Nang sandaling yun, nagkatinginan silang magkaibigan. At base sa pananalita ng mga ito, alam nilang di mga tao ang nasa kanilang harapan. Ano ba to? Bumuntong hininga nun si Bagwis sa maliit na salita. Sabay wika ng, Tol, kakayanin ba? Bulong ni Bagwis. Subukan natin para ating malaman. Kung aalis tayong di natin nakakausap ang matandang nagpapunta sa atin dito, wala talaga tayong mapapala. Baka isa lang ito sa kanyang mga pagsubok. Bago natin siya makita, kakaiba naman yung matandang yon. Tugon ni Dakila. Sige, handa ka na ba, Tol? Oo, bulungan nilang dalawa.
Pagka-oo ni Dakila, magkasabay silang tumakbo papasugod sa mga nilalang. Pinaghandaan naman ng mga yun ang kanilang pag-atake na di umalis sa kinatatayuan nila. Magkasabay nilang sinapak ang mga yun. Ngunit parehong nasalag ng mga ito ang atake nila. Ngunit nagawa nilang paatrasin ang mga ito. Napangisi sa kanilang dalawang mga nilalang. Sabay sugod din sa kanila. Nagpalitan sila noon ng mga pagsapak, pagsalag at pag-iwas. Napakabigat ng pagsapak ng mga nilalang na yun na halos mayanig ang katawan nilang dalawa sa tuwing sila ay tinatamaan ng mga ito. Napapatalsik sila ng mga yun, ngunit nagagawang panlabanan ng kanilang katawan ang pinsala. Ganon din naman sila. Nagagawa din nilang pataubi ng mga nilalang, ngunit agaran din ang pagbangon ng mga ito na parabang walang nangyayari. Pagkalipas ng ilang minuto, nagpakiramdaman sila. Seryoso silang nagkatitigan sa bawat isa. Nang makakita ng isang bato noon si Dakila malapit sa kanyang paa, dinampot niya ito at ipinalaman sa kanyang kamao. Nasa malapit sila noon sa may siga, kaya kitang-kita nila ang bawat isa. Si Bagwis naman noon ay dinampot ang isa sa mga kahoy na mula sa siga na naglilingas pa. Nang gawin nila yon, napangisi sa kanilang dalawa ang kanilang mga kalaban. Ngunit nang mahawakan ni Dakila ang bato, pakiramdam niyang bumigat pareho ang magkabila niyang kamao. Sa kaso naman kay Bagwis, gumapang papunta sa kanyang kamao ang lingas ng apoy hanggang sa magliyabang magkabila niyang bisig at kamao. Kaya naman agaran niyang binitawan ang kahoy na may apoy. Ngunit nagpatuloy lang sa pagliliyab ang kanyang kamao at bisig. Dakila! Dakila! Nang dali-dali naman niyang hinahawi at pinapatay yun. Ngunit di yun nawawala. Napatigil lang siya nang mapagtanto niya na di siya nakakaramdam ng init o paso, hanggang sa mapatuon ang atensyon nila sa kanilang kalaban. Nang mabilisan silang sinugod ng mga ito, pagsapak ng isang nilalang kay Dakila, mabilis siyang umiwas, sabay bigay niya ng dalawang kombinasyon ng suntok sa sikmura at pagmumuka ng nilalang. Napasubsob yun sa buhang inan habang dumadaing. Tiimbagang nadaing ng nilalang na sinuntok ni Dakila. At ang nilalang naman na sumapak din kay Bagwis ay nagawa niyang saluhin ang kamao. Sabay sapak sa dibdib at mabilis niya itong binuhat at malakas na ibinalibag. Napaubo ng dugo nun ang nilalang na tumitig kay Bagwis habang marahang bumabangon. Nang muli nang susugurin nilang magkaibigan ang mga yon. Teka lang. Panalo na kayo! Sumusuko na kami! Sinusubukan lang naman namin kung kayo nga ang mga mortal na pinili ng mutya ng 5 elemento ng kalikasan. At mukhang kayo ito. Sige na, maaari nyo nang puntahan si Apong Yakal sa pusod ng islang ito. Kapag may nakita kayong 2 puno na mimosang may gintong alitaptap, doon nyo siya makikita. Tawagin nyo na lang ang 3 beses ang pangalan niya at agad siyang magpapakita sa inyo. Sambit ng nilalang nakaharap ni Bagwis. Ha? Bakit? Sino ba kayo? Tanong ni Bagwis. Kami ang tagapagbantay ng islang ito. Ako si Ignatius at siya naman si Nuria. Magkapatid kami mula sa mundo ng mga engkanto. Sige na, lumakad na kayo bago kayo abutan ng umaga, dahil di nyo makikita si Apong Yakal kapag umaga
Kailangan niyong muling maghintay ng gumabi ulit, wika ni Ignatius. Dahil sa sinabi ni Ignatius, agad nilang sinuot ang kanilang mga damit na nakadarang sa init ng siga. Itinuro sa kanilang dalawa ni Ignatius at Nuria ang daan patungo sa pusod ng isla. Sa kanilang pagbagtas ng daan, namamangha sila sa kanilang mga nakikita. Kakaiba ang paligid doon. Maaliwalas at animoy kumikinang. Tol, totoo ba to? Nasa mundo ba tayo ng mga tao? Wika ni Dakila. Sa palagay ko, tol, di rin ako mapalagay. Kung nasa imong mundo man tayo, o nasa mundo man natin tayo, huwag tayong magpapakampante. Sa dami ng ating naranasan, mahirap nang magtiwala sa kapaligiran natin. Tugon ni Bagwis. Sabagay, tama ka, tol. Sagot ni Dakila. Matapos yun, nagpatuloy lang sila sa paglalakad hanggang sa may matanaw silang dalawang magkatabing puno na nangingibabaw sa paligid. At sa paligid nun ay napakaraming mga alitaptap na kumikinang-kinang sa paligid nito. Yun na yun, siguro, tol. Tara, bilisan natin. Wika ni Dakila. Nang matanaw nga nila ang magkatabing puno na yun, agad silang tumakbo patungo doon. Ngunit bago nila marating ang lugar, hingal kalabaw na silang dalawa na kanilang ipinagtaka ng oras na yun. Dahil dun pa lang sila nakaramdam ng pagod mula nung makaranas sila ng kakaiba sa kanilang katawan. Napalupagi sila nun sa lupa para ipahinga ang kanilang sarili. Pero makalipas ang ilang minuto, tumayo si Bagwis. Si Dakila naman noon ay nananatiling nakalupagi sa lupa. Maya-maya pa, Apong! Apong Yakal! Apong Yakal! Apong Yakal! Sinambit ni Bagwis ang pangalan Apong Yakal ng 3 ulit. Naghintay sila ng ilang minuto noon. Wala naman eh. Niluloko lang ata tayo ng mga kumag na yun eh. Wika ni Bagwis. Si Dakila naman ay napatawa pa sa sinabi nito. Mga kumag? Baka masyadong mabilis o madiin ang pagkakabigkas mo sa pangalan ni Apong Yakal. Teka, ako nga ang susubok. Wika ni Dakila sabay tayo nito at humarap sa 2 puno ng mimosa. Apong Yakal! Apong Yakal! Apong Yakal! 3 beses niyang sambit ng pangalan ng matanda nang medyo maalumanay. Ilang minuto ulit silang naghintay. Oo nga no, niloloko lang ata. Sambit ni Dakila na di niya na ituloy nang magtipon-tipon sa harapan nila ang mga malagintong alitaptap. Maya-maya, sa loob ng mga alitaptap na yun, may tinig ng matandang nagsalita. Kanina pa ba kayo? Pasensya na. May inaasikaso lang kasi ako. Wika nga ni Apong Yakal na lumitaw mula sa liwanag ng mga malagintong alitaptap. Siya nga pala, di ba kayo ginambala ng mga magindara sa karagatan sa pagtungo nyo dito? Tanong sa kanila nito. Magindara? Ano hong magindara, Apong Yakal? Tanong ni Dakila. Ang mga aswang ng dagat, ang mga sirenang aswang. Magindara ang tawag sa kanila. Mabuti na lang nagawa niyong kontra yan ang mga pang-aakit nila. Magaganda ba? Oo, sexy. Kung di niyo nagawa yon, isa na lang kayong kalansay na nakalubog sa karagatan.
Tugon ni Apong Yakal. Ano ba yan? May pagkapilyo rin ang matanda na to. Ano? May sinasabi ka ba, iho? Wala ho. Sagot ni Dakila. Maiba po tayo ng usapan, Apo. Tutal, nandito na rin lang ho kami sa isla nyo. Marami ho kaming katanungan sa inyo na alam ho naming alam nyo ang kasagutan. Salita naman ni Bagwis. Inaasahan ko na talaga yan, mga iho. Pero bago tayo magpatuloy sa pag-uusap, halin muna kayo. Pumasok muna kayo sa tahanan naming mga engkanto. Sambit ni Apong Yakal. Sabay lakad nito patungo sa 2 puno ng mimosa. At dahil nga sa mga bagay na nais nilang itanong sa matanda, walang pagdadalawang isip silang sumunod dito. Habang nagkakatitigan sa isa't isa, na waring di makapaniwala sa kanilang mga nasasaksihan o nakikita. Biruin mo ba naman, isang matanda ang lilitaw sa pulutong ng mga malagintong alitaptap? Sadyang di sila noon makapaniwala. At isa pa sa dumagdag sa isipin nila, kung ano bang klaseng nilalang ang matandang si Apong Yakal. Nang sandaling yun, alam nilang mabibigyan na ng kasagutan lahat ng nais nilang malaman. At sa pagsunod nga nila kay Apong Yakal, nakita nila na tumapat yun sa isa sa mga puno ng mimosa. Dito ang daan, mga iho. Pasok kayo. Wika nito sa kanila. Pagkasambit noon ni Apo Yakal, bigla na lang yung nawala na para bang hinigop ng puno ng mimosa papaloob nito. Nanlaki ang mga mata nila noon habang marahang lumalapit sa puno. Anong nangyari, tol? Mauna ka na kaya? Nasaan na yun? Bigkas ni Dakila. Ngunit sa di sinasadyang pagkakataon, sa paghahanap nila sa matanda, pareho silang napahawak sa puno ng mimosa. Laking gulat na lang nila nang nag-iba na ang paligid. Napunta sila sa loob ng isang magarang tahanan na puno ng mga likas na yaman. Pilak, gintong barya, bloke ng ginto at mga mamahaling bato. Nang napasok na nga sila sa lugar na yun, natulala silang dalawa sa kanilang mga nakikita. Ngunit pinigilan nila ang kanilang mga sarili at di sila nagpadala sa mga nakakasilaw na mga bagay na yun. Mas inisip nila noon ang totoong pakay nila sa lugar. Gusto nyo ba, mga iho, ang mga bagay na yan? Malaya kayong kumuha dyan kung ito'y inyong nanaisin. Tinig ni Apo Yakal sa kanilang likuran. Nang marinig nila yon, sabay silang humarap na dalawa dito. At sumagot si Bagwis ng, Hindi ho namin kailangan ng mga bagay na ito, Apo. Kailanman ho, ay di namin inaangad na mag-angkin ng mga bagay na di naman namin pinaghirapan. Wika ni Bagwis ng seryoso. Gusto ko ang ugali niyong dalawa, mga iho. Di kayo nagpapasilaw sa mga bagay na makapagbibigay ng agarang ginhawa sa pamumuhay niyo. Panatilihin niyo ang ganyang pag-uugali at higit pa sa inyong nakikita ang kusang darating na biyaya sa inyo. Pero bueno, maiba tayo. Di ba kaya kayo nandito? Dahil nais niyong malaman kung ano ang ibig sabihin ng mga nararanasan niyong kakaiba sa inyong mga sarili. Hindi ba? Wika ng matanda. Alright, yun mga kabagis ko, part 2 na ng Bagwis at Dakila. Ang tindi nun. Abangan natin ang part 3 nito mga kabagis ko ha. Yung ohera natin di ko pa natatapos mga kabagis ha. Next upload ang shoutout natin. Kaya eto muna. Yun lang. Magandang gabi o araw sa ang mangdako ng mundo kayo naroroon mga kabagis ko.
Salamat sa suportang tunay.